Seryoso naman nga nakatingin si Chu Ziyu habang tinutulungan ng babae ang mayabang na si Joyu, at kanya itong tinanong kung sino daw ba ito. Hindi naman nagsalita ang babae at kanya lang tinitingnan ang ating bida. Habang seryoso nga nakatingin ang babae agad naman bumalik ang kamalayan ni Joyu, at ito ay nagpapasalamat kay Lady Shen Yao sa kanyang pagtulong sa kanya. Si Chu Ziyu naman ang kanyang narinig ang pangalan ng babae ay agad niya itong tinanong kung siya daw ba ay nanggaling sa Shen family. At nagsalita naman si Shen Yao sa ating bida na kung maaari daw ba siya na humingi ng isang pabor sa Holy Sun, na kung pwede daw ba nabigyan pa ng Holy Sun ng extra panabuhay si Joyu. Sumagot lang naman ang ating bida kay Lady Shen Yao na dahil ang isang maganda daw na tulad niya ang nagsabi na sa kanya, at hindi din naman daw siya ang isang tao na matigas ang ulo. Maari pa daw niyang bigyan pa ng isang buhay si Joyu kung ibibigay lang niya sa kanya ang kanyang mga item. Seryoso lang naman na sinabihan ni Lady Shen Yao si Chu Ziyu na ang kayamanan daw nga nasa kamay ngayon ni Joyu ay kanyang nakuha sa auction ng patas, at dinagdag pa niya na ang ating bida daw ay masyadong hindi patas. Nakangiti lang naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Lady Shen Yao na dahil pinipilit daw niya na kanya siyang protektahan, maaaring mamatay na daw siya kasama si Joyu. Sa isip-isip naman ng ating bida na kailangan daw niyang makuha ang bronze plate ngayon ano pa man ang mangyari at ang mga kahahantungan nito. Dahil sa mga sinabi ni Chu Ziyu kay Lady Ziyao ay nag-aapoy ito sa galit at hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida, sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na masyado daw siyang mayabang, gusto daw ba nito na magsimula ng digmaan sa pagitan ng Taisu Holy Ground at Zhou family, at sa kanyang isip-isip na ayon daw sa mga sabi-sabi na ang Taisu Holy Sun ay isang mapagkumbaba na tao, pero ang totoo pala ay isa itong mabisyo. At wala nang sinayang na oras ang ating bida at agad niyang sinugod si Lady Shen Yao na mayroong ngiting demonyo. Napapaisip naman si Lady Shen Yao na ang ating bida daw ay masyadong mabilis. At dahil doon makikita na sinakal na ni Chu Ziyu si Lady Shen Yao, sabi naman ni Lady Shen Yao sa ating bida na bitawan daw niya siya. At ang ating bida naman ay seryoso lang na kanya itong tinitingnan. Sa ilang sandali makikita ang katawan ni Lady Shen Yao na dahan-dahan nga naglalaho, nagulat naman si Chu Ziyu dahil si Lady Shen Yao ay nasa kanya ng likod. At agad na nga inatake ni Lady Shen Yao si Chu Ziyu gamit ang kanyang teknik, at madali lang naman naiwasan ito ng ating bida, sabay biglang lumitaw si Chu Ziyu sa harapan ni Lady Shen Yao at agad niya itong binigyan ng napakalakas na suntok, nga nagdulot ng pagkatilapon ni Lady Shen Yao. At makikita ito nga nakahandusay sa isang bangka katabi ng mayabang na si Joyun, habang ang ating bida naman ay seryoso lang silang tinitingnan, sabay kanya silang sinabihan na nag-iingat daw sana siya pero sila daw ay pinilit siya upang kanya itong gawin sa kanila. Sinigawan lang naman ni Lady Shen Yao ang ating bida na ito daw ay isang baliw, pero makikita sa kasalukuyan na sitwasyon nito na kanyang iniinda ang kanyang pinsala dulot ng suntok ni Chu Ziyu. At sa ilang sandali mayroon na naman isang nilalang ang biglaan na dumating, sabay kanyang sinabihan ang ating bida na huminahon lang daw muna ang Holy Sun, at agad itong nagbigay ng paggalang sa ating bida, dahil siya na daw ang humihingi ng tawad sa ginawa sa kanya ng kanilang second lady, at hindi daw dapat sila makikialam sa mga gawain ng iba. Si Lady Shen Yao naman ay kanya lang binanggit ang pangalan ng matandang elder, napasabi na lang si Chu Ziyu sa kanyang sarili na itong si elder mo daw ay nagsasalita at humihingi ng patawad para lamang kay Lady Shen Yao Yi, kahit isa pa siyang great saints. At nagsalita na nga si Chu Ziyu sa kanila, dahil ang great saints na daw ang nakiusap sa kanya, kung kaya wala na daw siyang ibang sasabihin pa kung hindi kunin na daw niya ang babae na yan, para sa hustisya. Pero sa kanyang isip-isip na ang kanya daw babe master at ang kanyang minamahal na si Sister Wallow Fei ay wala sa kanyang tabi ngayon, hindi daw siya dapat makipagsapalaran ng wala man lang backup, simula nang binigyan nila siya na makaalis, tatanggapin na lang daw niya ito. Agad naman nagpasalamat ang matandang elder sa ating bida sabay kanyang hinila si Lady Shen Yao, nagsalita naman si Lady Shen Yao sa matandang elder na kung bakit daw ba siya nagpapakumbaba, natatakot daw ba ito. Sabi naman ng matandang elder sa kanyang lady habang papaalis na maghinay-hinay daw ito sa kanyang pananalita dahil nandito sila ngayon sa Southern Realm, ito ay teritoryo ng Taisu Holy Ground, ang pag-arte ng ganito kahit na wala sa kalamangan, minimize na lang daw nila ang mga kaganapan na ito, samantalang ang mayabang naman ay gusto sanang sumama sa kanila pero siya ay iniwan.
Dahil doon makikita ang mayabang na si Joyu na masyadong pinapawisan dahil ang ating bida ay nakatingin sa kanya at nanlilisik ang mga mata nito. Sa ilang sandali agad itong lumuhad sa harapan ni Chu Ziyu at kanya nang ginawa ang lahat ng klase-klase na pagmamakaawa at humihingi ito ng patawad upang hindi lang ito patayin ng ating bida. Makikita ito na umiiyak at tumulo pa ang sipon nito sabay kanyang sinabihan ang ating bida na ibibigay daw niya ang lahat na kinakailangan ng ating bida basta huwag lang daw niya siyang patayin, at nakikiusap ito na pag-usapan na lang daw nila ito. Siya daw ay masyadong natatakot kapag hindi pa ito nagsalita patungkol dito. Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na ilabas na daw niya ang item ngayon mismo at nakadepende na daw sa kanyang mode ngayon kung bubuhayin pa niya ito or kanya na lang itong papatayin. Agad na nga pinalabas ni Joyu ang item, at sa kanyang isip-isip na siya daw na si Joyu ay matagumpay sa kanyang buong buhay, at inaamin daw niya na siya ay nabigo ngayong araw. Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na ipagpatuloy lang daw niya. Nagtanong naman si Joyu kung ano daw ang ibig sabihin sa kanya ni Chu Ziyu. Kung ang kayamanan daw ba, dahil siya na daw mismo ang kukuha para sa ating bida. At agad na nga niya hinanap sa kanyang katawan ang isa pa niyang kayamanan. At si Chu Ziyu naman ay kanya lang tinitingnan ng halos maihina sa kanyang pantalon na si Joyu. At pinakita na nga ni Joyu ang kanyang isa pang kayamanan na pagmamay-ari, saad pa niya sa ating bida na kung gusto daw ba ito ng ating bida, agad din naman sumang-nayon ng ating bida sa kanya dahil kailangan din daw niya ang ganyan na item. At sa bandang huli isa pa rin daw siyang matalino na tao, pero sa isip-isip ni Chu Ziyu, na tama daw ang kanyang hinala nga nasa lalaki na ito ang isa pang sword fetus, kailangan na daw niya ito ngayon na patayin. Sabi naman ni Joyu kay Chu Ziyu habang pinapawisan, na ibibigay daw niya ito sa kanya ang item na ito, baka pwede na daw siya na makaalis ngayon. Hindi naman nakinig si Chu Ziyu sa kahilingan ni Joyu sa kanya, bagkus kanya lang tinutok sa kanya ang kanyang sandata. Nagtanong naman si Joyu sa ating bida na kung bakit ayaw pa daw niya siyang paalisin, huwag daw itong masyadong mapangahas. Ayon naman ni Chu Ziyu sa kanya na kapag hindi daw niya alisin ang isang ugat, ang damo daw ay lalabong pangmuli pagkatapos ng simoy ng hangin, kung kaya ang gusto daw niya ay kanyang alisin ang ugat kapag gumagawa daw siya ng mga bagay-bagay. At itinaas na nga ni Chu Ziyu ang kanyang espada upang kanya nang tapusin si Joyu. Si Joyu naman ay napasigaw at ito ay humihingi na lang ng patawad sa kanyang ama at ina dahil hindi pa daw niya sila nasuklian, ipaghiganti na lang daw nila ang kamatayan ng kanilang anak ngayon. At nang tatama na sana kay Joyu ang ginawang atake sa kanya ni Chu Ziyu may bigla naman isang atake na biglang hamarang sa espada ng ating bida. Natuwa naman si Joyu dahil sa wakas daw ay dumating ang kanyang brother upang siya ay iligtas. Nagsalita naman ang lalaki sa ating bida na kung pwede daw ba na humingi siya ng pabor sa kanya na bigyan pa daw niya ng isa pang buhay ang tao na ito, si Chu Ziyu naman ay nakangiti lang sa mga sinabi sa kanya ng lalaki. At agad na nga sinipa sa puwete ng lalaki si Joyu, at kanya itong sinabihan na sundan na daw siya ngayon sa kanyang tahanan, si Chu Ziyu naman ay nakatingin lang sa kanilang dalawa na pinaparusahan ng lalaki si Joyu. Nagsalita naman si Chu Ziyu sa lalaki na kung plano daw ba nito na maghigante sa kanya pagkatapos nitong kanyang ginawa sa kanyang brother, sumagot naman ang lalaki kay Chu Ziyu na masyado naman daw seryoso ang ating bida sa ganitong usapin, ang lahat daw na ito ay kasalanan nila, dahil sa pagiging mahina, at karapat-dapat lang naman mamatay ang mga mahihina. At naghanda na nga si Chu Ziyu upang umalis sabay kanyang sinabihan ang lalaki na magkikita na lang daw sila sa susunod. At nang papaalis na ang ating bida ito ay nakangiti, at saka pagod na daw siya ngayon at nakakuha naman daw siya ngayon ng maraming mga kagamitan, kailangan na daw niya ngayon na bumalik dahil sapat na daw itong kanyang mga nakuha ngayong araw. At makikita na nga na mabilis na lumipad ang ating bida upang makaalis na sa lugar, at nang pagbalik ng ating bida makikita ito nga nagpapasarap na naman sa kanyang buhay, dahil kanyang ginawang unan ang malaking melon ni Elder Mufeiyan. Saad pa niya kay Elder Mufeiyan nga nagpapasalamat daw siya sa kanyang tulong ngayong araw. Sabi naman ni Elder Mufeiyan sa ating manyakol na bida na masyado daw na magalang ang Holy Son, dahil ang pagprotekta naman daw sa kanya ay ang kanyang trabaho, pero mayroon daw siyang mga bagay na hindi naintindihan kanina, dahil bakit hindi pa daw niya pinatay si Joyu kanina, natatakot daw siya na baka maghiganti sa kanya ang tao na yun sa hinaharap. Sumagot naman sa kanya ang ating manyakol na bida habang nakayakap sa mga hita nito. Dahil ang tao daw na yun ay minsan ang kanyang natalo,
Ibig sabihin hindi niya siya kayang talunin. Tanong pa ni Chu Ziyu kay Elder Mo na kung bakit daw ba siya nag-alala patungkol doon, at iiwan lang daw niya ang tao na yun sa hinaharap kahit maghiganti pa ang tao na yun sa kanya hindi pa rin yun sapat dahil isa lang siyang mahina. Si Elder Mo naman ay namumula ang kanyang mukha sa pagyakap ng ating manyakol na bida sa kanyang hita. At dagdag pa ng ating manyakol na bida kay Elder Mo na ang kanya daw master ay wala dito ngayon, pwede daw ba itong sumama sa kanyang kwarto mamaya at kanilang pag-usapan doon ang patungkol sa cultivation. Namumula naman ang mukha ni Elder Mo sa mga sinabi sa kanya ng ating manyakol na bida dahil totoo daw ba na kanilang pag-usapan doon ang patungkol sa cultivation. Ang ating bida naman ay tuhog na kay Elder Mo at gusto na niya itong tuhugin sa kanyang kwarto pag ito ay sasama sa kanya doon. Si Elder Mo naman ay hindi nakapagsalita sa ating bida habang namumula ang kanyang mukha, habang ang ating bida naman ay mayroong ngiting manyakol dahil panibagong babae na naman daw ang matutuhog niya ngayong araw. Ayon naman ni Elder Mo Fei yan sa ating bida na hindi daw dapat maging ganito ka manyakol ang isang Holy Son. At paano na lang daw kaya kung ito ay malalaman ng kanyang master na ang Yun Sia Pick Master, ang gagawin nila doon sa kanyang kwarto, ang ganoon na bagay. Ang ating manyakol na bida naman ay nakahawak na sa mga hita ni Elder Mo Fei yan, sabay kanya itong sinabihan na bakit hindi na lang nila ipaalam sa kanila ang kanilang relasyon dalawa. Si Elder Mo Fei yan naman ay nakatingin lang sa ating manyakol na bida at parang na-inlove na rin ito sa ating bida. At dako naman tayo sa Northern Wilds Yaosi Holy Ground, makikita dito ang mga malalaking gusali sa gitna ng mataas na bundok. At dito makikita din si Tai Suzy at si Chi Mengdai na kanilang kausap ang dalawang babae. Saad pa ni Mengdai sa dalawang babae na ang lahat naman daw sa Tianqiong Continent ay alam na ang Yao Palace ay balak na gumawa ng Legendary Constitution. At ang kanilang Taisu Holy Ground ang susi para dito, sumagot naman ang isang babae na ngunit ang nakamit pa daw ni Chu Ziyu ay isa pa lamang minor completion, ang babae pala na ito ay ang Yao Si Holy Master. At ang isang babae naman na kanyang katabi ay ang Yao Si Holy Daughter, ito ay si Feng Yao na isa din sa magiging listahan upang maging babae ng ating manyakol na bida. Nainis naman si Mengdai sa Yao Si Holy Master dahil wala daw ba itong ibang gawin kung hindi umani lang ng mga bunga ng prutas. Ito daw ay isang kabalbalan, bakit pa daw nila sila i-contact kung ang kaya lang naman gawin ng kanilang Holy Son ay isa lang minor completion. Nagsalita naman si Tai Suzy sa kanila na minsan na daw niyang nabasa ang lumang scroll. At naabot ang konklusyong ito pagkatapos ng ilang kalkulasyon, ang araw daw na ma-achieve ng Holy Son ang minor completion, siya daw ay haharap sa Great Trial, siya ay mamamatay kapag siya ay nabigo na makapasa, at kahit makapasa pa si Chu Ziyu, siya pa rin ay magdudusa sa malaking pinsala sa kanyang buong buhay at tatagal lang ang kanyang buhay ng 1 taon, bago siya mamatay. Dapat mayroon daw silang congenital daw constitution para matulungan si Chu Ziyu, upang mabago daw nila ang lahat. Napaisip naman si Feng Yao habang namumula ang kanyang mukha na para maligtas daw ang Holy Son sa ganoon na sakuna, dapat siya ay magpatuhog sa Holy Son. Sabi pa ni Tai Suzy sa Yao Si Holy Master na kaya daw sila pumunta dito dahil hinihiling nila sa Yao Si Holy Daughter na sana magpatuhog siya kay Chu Ziyu, upang matulungan si Chu Ziyu na kanyang malagpasan ang trial nang walang masamang mangyari sa kanya. Nagtanong naman ang Yao Si Holy Master kay Tai Suzy na kung nasisiguro daw ba niya na matatagumpayan ni Chu Ziyu ang trial. Sumagot naman si Tai Suzy sa Yao Si Holy Master na huwag na daw itong mag-alala patungkol doon, at dinagdag pa ni Tai Suzy na kapag ang Holy Son daw ay nagtagumpay, ang Yao Si Holy Ground daw ay magkakaroon ng Holy Son bilang asawa ng Yao Si Holy Daughter at ang Legendary Constitution ay muling likhain, at kung si Chu Ziyu ay mabibigo ang Taisu Holy Ground ay mawawala ng Holy Son at ang Yao Si Holy Ground naman ay magdurusa dito. Nagtanong naman ang Yao Si Holy Master sa kanyang anak na ang Yao Si Holy Daughter kung ano daw ba ang sa tingin niya, papayag daw ba siya sa kanilang mga alok. Ayon naman ng Yao Si Holy Daughter habang namumula ang kanyang mukha na hindi na daw mahalaga kung ano paman dahil para naman daw ito sa kapakanan ng kanilang Holy Ground kung kaya wala na siyang ibang choice kung hindi kanyang tanggapin ang kanilang alok, siya daw ay magpapatuhog kay Chu Ziyu. Ang dalawang babae naman ng ating bida ay makikita na parang napilitan lang sa kanilang mga alok dahil para maligtas lang ang kanilang minamahal na ang manyakol nating bida. Sa isip-isip naman ni Mengdai na inis na ang kanyang manyakol daw na disciple ay nakakuha ng magandang deal dahil kanyang matitikman ang isang cute na babae.
At akala din daw niya na mag-isa lang siya at sapat na siya para mapahiya sa kanya simula noong tumuntong siya sa Heavenly Fragrance Constitution at hindi lang congenital daw constitution, pero mas lalong nainis si Meng Dai dahil bakit daw niya iniisip ang mga malaswang bagay sa kanyang manyakol na disciple. Ang kanya daw manyakol na disciple ay mamamatay kung kaya hayaan na lang niya siya na gawin ang bagay na yun. Nagsalita naman ang Yao Si Holy Master kay Tai Suzy na kanila daw pag-usapan ang patungkol sa kasal. Ang Yao Si Holy Daughter daw ay hindi pa kinasal sa labas, sumagot naman si Meng Dai na kung ano ba ang gusto ng Yao Si Holy Master na silang dalawa ng Holy Son ay dito magpakasal. Sabi naman ng Yao Si Holy Master na syempre dahil hindi daw silang dalawa mabubuo bilang asawa kung hindi sila tumira sa sarili nilang holy ground, at kung ang legendary constitution ay maisilang ang bata na kanilang anak ay palakihin sa Yao Si Holy Ground. Sumang-ayon naman si Tai Suzy sa mga kondisyon sa kanila ng Yao Si Holy Master, at sa kanyang isip-isip na ang importante lang naman daw na si Chu Ziyu ay magtagumpay sa trial na ligtas at wala ng ibang mas mahalaga pa doon. Sa ilang sandali makikita nga papaalis na sila Tai Suzy at si Meng Dai sa Yao Si Holy Ground, habang ang dalawa naman ay nakatingin sa kanila na papaalis. At sabi pa ng Yao Si Holy Master sa kanyang anak na si Feng Yao na kung hindi daw ba ito satisfied sa kanyang ginawang desisyon kanina, sumagot naman sa kanya si Feng Yao na wala naman daw mali sa kanyang desisyon kanina, dahil magkakaroon naman din ng malaking pagbabago sa kanilang lupain sa hinaharap. At kapag ang kanilang Yao Si Holy Ground ay lumalaki ng mahina araw-araw. At kapag ang congenital constitution sacred ay pinanganak at siya ay lumaki. Ang Yao Si Holy Ground ay wala nang alalahanin pa, sabi naman ng Yao Si Holy Ground Master sa kanyang anak na talaga daw ba na kanyang isakripisyo ang kanyang sarili para lamang sa kanilang Yao Si Holy Ground. At dinagdag pa niya na kung alam daw ba niya na kapag kanya itong gawin ang kanyang lesser saint cultivation ay babagsak sa isang lugar patungo kay Chu Ziyu. Sumagot naman si Feng Yao sa kanyang ina na alam na daw niya ngunit si Chu Ziyu daw ay nagposes ng mahusay na pundasyon pagkatapos ng Dowel cultivation, at maari din daw niyang kopyahin ang ilan doon sa Dao cultivation, ang bagay daw na ito ay hindi walang benepisyo para sa kanya, at sa hinaharap kasama ang kanilang anak ni Chu Ziyu ang kanya daw cultivation ay hindi natitigil pa. At sa Taisu Embassy, dito makikita nga nakarating na si Meng Dai at halata sa mukha nito na masyadong nagselos. At sa kanyang isip-isip na napapaisip daw siya na kung ano na daw ang ginagawa ngayon ng kanyang manyakol na disciple, talagang nagpunta pa daw siya sa malayo para lamang tulungan ang tao na yun sa kanyang haharapin na trial, at ipapakita din daw niya sa kanya ngayon kung paano siya magpapasalamat sa kanya ng maayos. At nakarating na nga ang selosa nga si Meng Dai sa pintuan kung saan ang silid ni Chu Ziyu. Laking gulat niya at hindi nakasalita nang nakita niya si Elder Mu Feiyan na lumabas sa pintuan ng silid ng ating manyakol na bida at ito ay pinapawisan dahil kakatapos lang tuhugin ng ating manyakol na bida. Sabi pa ni Elder Mu Feiyan kay Meng Dai nga nagpatuhog daw siya sa Holy Son upang kanyang matulungan ang Holy Son na makaligtas sa kanyang haharapin na trial, at dinagdag pa niya kay Meng Dai na huwag daw niya sisihin ang Holy Son dahil ginawa daw nila ang bagay na yun ayon sa kanyang kagustuhan. Kung kaya kasalanan daw niya ang lahat, at isa pa malapit na daw siya mag-breakthrough patungo sa Great Saints kung kaya magpapaalam na daw siya sa kanya ngayon. At nang pagpasok ni Meng Dai sa silid ng ating manyakol na bida makikita si Meng Dai na galit dahil sa sobrang selos, habang si Chu Ziyu naman ay kakatapos palang magbihis ng kanyang damit at ito ay masyadong nagulat sa biglaan na pagdating ni Meng Dai, at kanyang sinabihan si Meng Dai nga magpapaliwanag daw siya kung ano talaga ang mga nangyari. At maririnig sa buong silid ng ating manyakol na bida ang sigaw ni Meng Dai na wala daw hiya ang kanyang manyakol na disciple. Sabi pa ni Meng Dai sa ating manyakol na bida habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa ating bida, ayon pa niya na hindi pa daw umabot ng isang araw nang siya ay umalis, nakikipagtuhugan na daw ito kay Elder Mu Feiyan, si Chu Ziyu naman ay nakaluhod dahil pinarusahan ng kanyang selosa na master. Palusot pa niya kay Meng Dai na nag-uusap lang naman daw sila ni Elder Mu Feiyan patungkol sa cultivation. Sa isip-isip naman ng ating manyakol na bida na ang kanya daw babe master ay masyadong nagselos sa panahon ngayon, dapat sana doon na lang sila nag-usap sa gubat ni Elder Mu Feiyan patungkol sa cultivation. At dahil sa kamanyakulan ng ating bida ay hinila ng pagkalakas-lakas ni Meng Dai ang tainga ni Chu Ziyu. Sabi pa ni Meng Dai sa ating manyakol na bida na umabot na daw siya ngayon sa Sacred Constitution at aabot na daw ito sa minor completion sa susunod.
Dapat maghanda na daw ito sa kanyang haharapin na trials. Dagdag pa ni Meng Dai sa ating manyakol na bida na ang kanila daw Holy Master ay nag-set ng great formation sa labas ng city bukas. Para tulungan lang daw siya sa kanyang haharapin na trial, at mas mabuti nga na sapik ka sa kondisyon pagkalipas ng 2 araw, at tumigil na daw ito sa kanyang mga ginagawa na walang mga kabuluhan, o kaya mas mabuti na lang na mamatay na lang ito sa kanyang haharapin na Thunder of Trials. Si Chu Ziyu naman ay sumang-ayon sa mga sinabi sa kanya ng kanyang selosa na master, at lumipas ang 2 araw ang 100,000 li ay naganap na sa hindi kalayuan ng Shangjing City. At makikita din dito si Chu Ziyu nga seryoso nga nag-cultivate, habang nag-cultivate si Chu Ziyu ay gumamit ng sound transmission si Meng Dai sa kanya at ito ay nagtanong kung nakahanda na daw ba ito, at makikita si Meng Dai na seryoso nga nakatingin kay Chu Ziyu. At kasama din niya ang kanyang bagong kasintahan na si Elder Mu Feiyan na masyadong nag-alala sa ating bida.